As of early 2025, ang industriya ng langis at gas ng Mindanao ay nakakakita ng pagtaas ng aktibidad ng exploration kasama ang Department of Energy, DOE, na aktibong nagtataguyod ng mga pag-ikot ng pagbid para sa exploration ng petrolyo sa region, lalo na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM, na may ilang ang mga kumpanya na nagpapahayag ng interes sa pagbuo ng mga potensyal na reserbang langis at gas doon. Gayunpaman, ang industriya ay nahaharap pa rin sa mga hamon na may kaugnayan sa pag-secure ng mga kinakailangang permit at pag-navigate ng komplikadong mga kondisyon sa geological. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Matatandaan, sinabi ng Department of Energy, DOE, noong na nakatanggap ito ng 8 aplikasyon mula sa mga lokal at dayuhang kumpanya para sa exploration ng mga mapagkukunan ng indigenous energy sa ilalim ng First Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao, BARMM, na Conventional Energy Bid Round and the 2024 Philippine Bid Round. Sabi ni DOE Undersecretary Alessandro Sales, kami ay nasisiyahan na ang mga kilalang international players sa hydrogen at petrolyo na exploration at produksyon ay nagpakita ng interes at lumahok sa pag-ikot ng taong ito. Nabanggit ng DOE na ang ahensya ay nakakita ng pinakamataas na bilang ng mga wastong bid para sa mga paunang natukoy na lugar, PDA, kumpara sa Philippine Energy Contracting Round, EECR, noong 2015, na nakakaakit ng 5 aplikasyon. Binuksan ng DOE at BARMM's Ministry of Environment, Natural Resources, and Energy, MENRE, ang mga dokumento ng bid para sa First BARMM Conventional Energy Bid Round sa Makati City, na sumasaklaw sa 3 PDA para sa paggalugad ng petrolyo. Sinabi ng DOE sa isang pahayag, ang PDA BP1 sa Cotabato Basin ay may isang bidder, habang ang PDA BP2 at PDA BP3, kapwa sa Sulusi Basin, ay mayroon ding isang aplikasyon bawat isa. Sa kabilang banda, ang pag-ikot ng bid ng Pilipinas ay may 2 PDA kabilang ang PDA PH1 at PDA PH2, kapwa sa gitnang Luzon, para sa natural na exploration ng hydrogen. Sinabi ng ahensya na ang PDA PH1 ay nakatanggap ng 3 aplikasyon at 2 para sa PDA PH2. Samantala, nagkaroon din ng isang bidder para sa PDA PD2 para sa Alegria Field para sa mga reserbang petrolyo nito. Gayunpaman, ang application ay hindi kwalipikado dahil sa hindi kumpletong dokumentasyon. Sinabi ng DOE na ang susunod na yugto ay matukoy kung ang mga aplikasyon ay isasalin sa mga kontrata ng serbisyo. Ang aktibidad na ito ay minarkahan ang simula ng isang pagbabagong anyo na paglalakbay na maaaring sumasaklaw ng ilang taon. Kung hindi tayo nagsimula sa aktibidad na ito ngayon, hindi na ito darating, sabi ni Sales. Idinagdag na ang bansa ay kulang sa mga aktibidad sa exploration sa nakaraang 15 taon. Matatandaan noong 2023, pinapayagan ng Department of Energy ang SK Liguasan Oil and Gas Corporation na bumuo ng isang 72,000 ektaryang petrolyo prospective na lugar sa Cotabato Basin. Ang isang Mindanao-based oil exploration company ay inatasan ng kauna-unahan nitong pagdrilling ng rig upang mabuo ang mga lugar na mayaman sa langis at gas na mayaman sa kahabaan ng basin ng Cotabato. Ang right ng commissioning ay ginanap sa Sultan Kudarat Capital Grounds March 4. Ang Liguasan Marsh, na sumasakop sa 2,200 ektarya na sumasakop sa mga lalawigan ng Cotabato, Maguindanao at Sultan Kudarat, ay tinatayang may hawak na 3.4 trillion cubic feet, TCF, ng natural gas at 4.8 billion barrels, BBL, ng langis ng krudo. Samantala,
Sa kabila ng pagbabawal ng gobyerno sa mga bagong coal-fired power plants, ang Pilipinas ay nananatiling lubos na nakasalalay sa coal upang matugunan ang lumalaking demand ng energy, ayon sa International Energy Agency. Sinabi ng IEA sa pinakabagong ulat ng kuryente na ang coal ay nagkakahalaga ng halos 62% ng country's power generation mix in 2024. Habang mayroong isang malakas na pagtulak upang i-roll out ang mga renewable, nabanggit ng IEA na ang bahagi ng coal sa energy mix ay inaasahang lamang sa pagbaba ng marginally hanggang 60% sa 2027. Sa pangkalahatan, ang paglago ng coal generation ay nagpapabago sa 4% sa 2025 hanggang 2027, pababa mula sa 7% sa 2018 hanggang 2024, sinabi nito. Ang mga coal plant ay karaniwang ginagamit bilang isang mapagkukunan ng lakas ng baseload dahil sa kanilang kapasidad na patuloy na gumana at magbigay ng isang walang tigil na supply ng kuryente. Noong 2020, ipinatupad ng Kagawaran ng Enerhiya, DOE, ang isang moratorium ng karbon, na nagbabawal sa pagproseso ng mga aplikasyon para sa mga pasilidad ng karbon ng greenfield. Ngunit nilinaw ng ahensya na ang patakaran ay hindi isang kabuuang pagbabawal, dahil hindi nito nasasakop ang umiiral at pagpapatakbo ng mga planta ng kuryente ng coal o ang mga nagawa na. Bukod dito, sinabi ng IEA na ang demand ng kuryente ng bansa ay lumago ng 5% noong nakaraang taon, na may average na taunang paglago ng higit sa 5% na inaasahan sa pagitan ng 2025 at 2027. Ang pagtaas ng demand ay malawak na naaayon sa mga inaasahan ng paglago ng GDP, Gross Domestic, na may pang-ekonomiyang aktibidad na inaasahan na maging isang pangunahing driver ng pagkonsumo ng kuryente sa panahon ng pagtataya, sinabi nito. Laban sa backdrop na ito, ang gas-fired power generation ay inaasahan na mapanatili ang kasalukuyang bahagi ng 14% sa energy mix mula 2025 hanggang 2027.